Anim kaming magkakapatid, dalawa kaming lalaki at apat na babae. Lalaki ang panganay at babae ang aking sinusundan. At aminado ako na sa aming anim ay ako ang paborito ni mama. Lumaki kaming may pamumuhay na minsan kulang, minsan sakto. Sa dami ba naman namin? Tapos si papa lang naman ang merong trabaho. Talagang kahit anong budget ni mama. Daig pa ang tinamaan ng tsunami at lindol ang bunga ng sahod ni papa. Nataon lamang na noon iba ang value ng pera kumpara sa panahon ngayon. Hindi naman kami nagkakainggitan nang dahil lang sa obviously ay ako ang paborito ni mama. Na maging sino man sa aking mga kapatid, lalo't higit kay papa, ay hindi inakalang ang pagiging spoil ko kay mama ay aabot. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang Andy, 40 years old, at tulad ng ilan sa iyong tagapakinig, ay gusto ko din ang magbahagi ng kwento. Lumaki akong ang tingin ng marami ay wala akong mararating sa buhay. Yun dahil sa aking ugali mula pagkabata at sa aking paglaki. Madalas tawag si mama sa school noong aking kapanahunan ng pag-aaral. Yun ay hindi para ipaalam na ako ay merong honor o award mula sa paaralan. Yun ay dahil sangkot ako sa isang basag ulo. At sa bawat taon ko ng pag-aaral ay halos pilit kung ako ay makapasa o maaaring pumapasa ako para next year ay hindi na nila ako sakit ng ulo. Bagamat ganon ay hindi ako nakatanggap ng anumang sermon mula kay mama. Pero lagi niyang paalala ang mag-ayos ako ng pag-aaral para makagraduate ako at magkaroon ng magandang kinabukasan. Kung kay mama dedma ang aking kalokohan, wala akong ligtas kay papa. At laging bukang bibig ang tularan ko ang aking mga kapatid na simpleng ngisi lamang pag ako ay hinahatulan gamit ang sinturon. Napakiramdam ko ng mga panahon na iyon ay unfair para sa akin. Noong high school ay halos hindi na ako pag-aralin ni papa at ang sabi masasayang lang ang pera at yung mga interesadong mag-aral lamang ang pag-aralin. Pero si mama ang aking kakampi, walang titigil at ang lahat ay mag-aaral dahil ang mabigyan kami ng magandang kinabukasan ay responsibilidad ayon kay mama para sa amin na kanilang mga anak. Aminado ako na ng mga panahon na iyon, ni isa ay wala akong nirerespeto, ni alinman sa aking magulang, ni alinman sa aking mga kapatid. Makikisama ako hanggat kaya ko. Kahit pasabihing madalas si mama ang aking kakampi at nagtatanggol sa akin, para sa akin, iyon ay para lang kanya akong makontrol at palabasin na meron akong kinatatakutan at si mama iyon. Kahit noong college ay hindi lang isang beses akong ipinakiusap ni mama sa aking mga guro. At ang lampasan sa aking tenga na paalala ni mama, pwede kong maging kalaban ng ibang subject teacher at kanyang papakiusapan. Pero pagdating sa aking professor, ay maaaring iyon na raw ang maging dahilan para tuluyan akong walang marating at mauwi sa wala ang kanyang pagsisikap para sa akin. Hindi ko alam kung anong klaseng katigasan ng ulo ang meron ako ng panahon na iyon. Kahit masamang tingin lamang ng kung sino man sa akin madali akong matrigger. Halos wala nang ang tumabi sa akin sa upuan. At tanging aking mga nakakasundo tulad ko rin, mga pasaway sa klase. Pero iba ako, dahil hindi uso ang tropa sa akin, dahil kahit sila pwede kong tablahin. Sa oras na hindi ko magustuhan ang kanilang kilos. At maging sa babae, may natatangi rin akong kapilyuhan. Bagay na trip din naman ng ilan sa mga babae ang kanila akong mapaamo. At college ako first year
nang mamit ko si Sofia, estudyante na miyembro ng gangster ko no. Si Sofia ang unang babae na naglakas loob kumausap sa akin noong college. Siguro dahil naisip niya, kung ako ay matigas ang ulo at pasaway sa klase, siya gangster. Si Sofia lamang ang babae na kahit aking mapagtripan, nakangiti pa rin. Unlike sa iba, matik yun. Teacher si Andy nang babato po ng lukot na papel. Yun lang kasi ang nagiging paraan ko para mawala ang inip ko sa klase. Na maging teacher ko nga sa English, napagtripan ko na din. Hindi kasi ibagay ang arte sa itsura. At kung minsan, banyo, iniiwan kong pass na sasabihin ng susunod. At kahit yung mga nakangisi sa aking mga kalokohan, minsan sila ang ginagawan ko ng kalokohan. Iba ang kurso ni Sofia. Pero simula na magkasabay kami sa ilang subject, siya yung madalas gumawa ng paraan para makipag-usap sa akin. Mainipin at pabago-bago akong tao at lahat ng kalokohan meron ako, tinanggap ni Sofia. Ang totoo niyan, nag-alok siya ng kakaibang kondisyon sa akin. Kapalit noon, ang pagsali ko sa kanilang grupo. Nakangisi akong tinanggap ang alok niya. Pero after noon, wala akong pake sa grupo nila at ang dahilan ko, hindi ko nagustuhan. Wala akong bisyo. Hindi ako nagiinom o ni kahit sigarilyo, ni kahit barkada wala ako. Mas okay sa akin ang nag-iisa. Basta lahat ng ginagawa ko, yung ikasasaya ko. Kahit may masagasaan akong tao. At aaminin ko na mas malala ang toyo ko at hindi ako nang hihiram ng tapang sa bisyo. Genuine ang lahat ng meron ako. At marahil ugali ko ang dahilan kung bakit kahit paborito ako ni mama, ay hindi ako magawang kainggitan ng mga kapatid ko. Ikaw na ang kung minsan uuwi ng bahay na merong pasa at bukol at kung minsan galos. Siyempre, hindi naman lahat ng tao sasakay at tatanggapin lang ang trip ko. Yung iba, napalag talaga. Nakatapos ako ng 2 taon sa college bilang electrical technology. At maging ako, hindi ko expected yun. Hindi lang yun. Dahil lahat ng credentials ko, nakuha ko ng walang kahirap-hirap. 21 years old na ako nang makaisip maghanap ng trabaho. Yun ay matapos mag-away ang aking mga magulang ng dahil sa akin. Hindi ko naman sinasabing ng dahil doon, nagkaroon ako ng isip at malasakit. Bigla na lang pumasok sa aking kokote na tulungan si mama sa pamamagitan ng paghahanap ng trabaho. Nakakuha ako ng trabaho pero mahirap mag-adjust. Isang irresponsabling tao patungo sa pagiging responsable. At sa unang 3 na company na tumanggap sa akin bilang kanilang electrician, lahat yon puro 3 months lang at walang extension. Walang absent pero bawi sa dami ng reklamo sa akin. Ang katwiran ko, ang baba ng pasahod pero grabe sa dami ng gawain. Ang malupit, sa 9 months na yon, nagrenta ako ng bahay at umalis ako sa amin. Kaya pagdating sa aking kapatid at kay papa, wala pa rin akong napatunayan. Habang si mama naman, may tamang panahon, timing is the key. Magbabago at magbabago raw ako na kahit ako, hindi ko alam kung paano mangyayari yun. Kaya si mama lamang ang nakakaalam kung saan ako nagre-renta ng bahay. Siya kasi ang matyagang nabisita sa akin at naglalaba ng aking mga labahan. At dahil doon, nakagawa ako ng isang bagay na maging si mama. Bagamat ikinagulat pero sa huli, nagustuhan niya. Kahit naman sino, gusto ang magkaroon ng regular na trabaho. Pero sa ugali ko at pamamaraan ko, malabo yun. Muli akong nag-apply at sinikap ko ang magtino ng konti. Kaya naman kung gugustuhin. At dito ko nakilala si April. Wala naman siyang alam sa kung sino ako noong college at kung sino ako sa unang 3 na kumpanya na aking pinanggalingan. Matino niya akong nakilala. Lalo't barber's cut ang gupit ko noon. Ni balbas at bigote, wala ako.
gwapong-gwapo at walang bakas ng kalokohan, na maging ako natatawa at naninibago sa aking sarili paghaharap ako ng salamin, na maging ang owner ng aking nirerentahan ay nagsabing siguro naman daw magiging up to date na ako sa pagbabayad ng renta dahil ibang Andy na raw ako. At dahil hindi sa pagyayabang, kahit lumaki akong sakit sa ulo, may itsura naman akong lalaki. Maganda ang tubo at hilera ng ipin at photogenic ako sa picture. May height din ako, kaya siguro bilang lamang ang pumapalag sa akin noong panahon ko ng kabulastugan. Hindi ako nanligaw kay April, pero naging close kami lalo't siya ang laging nanlilibre sa akin. Hanggang sa isang araw, pinasya niyang hindi umuwi sa kanila at hindi naman ako manhid para palampasin ang paglapit ng palay sa manok. Naging madalas iyon hanggang sa malaman na rin iyon ni Mama. Natuwa siya at botong-boto kay April at kahit paano raw, maliban sa kanya na aking ina, ay meron pang ibang tao na tumanggap sa akin. Siguro, kung ano ako bago ko makilala si April, merong isang nilalang na ako ay ayaw magbago. Dahil kung kailan natututo akong pahalagahan ang isang tao, saka naman ako napagtripan ng tadhana at harapan akong ipinagpalit ni April sa regular naming katrabaho. Kahit isipin kong ano naman, dumaan na sa akin yan, hindi pa rin umubra. Mas masakit pa sa mabukulan at magalusan. At para makalimot, ipinagpalit ko ang trabaho para sa ikagagaan ng loob ko. At maisipan ko ang mag-ibang bansa. Sa isip ko, bata pa naman ako at malayo pa ang aking mararating. Gamit ang konti na aking naipon at perang mula kay Mama, na hindi nag-alinlangan na ako'y suportahan, natuloy ako pa ibang bansa para gawin ang bagong kabanata ng aking buhay. Maayos akong nakapagsimula sa aking inaplayan na trabaho. Pinili ko ang maging mapagtimpi sa lahat ng kalokohan na dumating sa akin, hanggang sa matuto akong sumabay at maging wais. 3 taon ng aking unang kontrata at aaminin ko na medyo naging makasarili ako dahil na overwhelmed ako sa pera na aking nahahawakan at pansamantala ay nalimutan ko si Mama na nag-iisang nakasuporta sa akin, nangangamusta at hindi naghahanap ng kapalit. Ang importante ay ang magiging kinabukasan ko. Sa aming 6 na magkakapatid, ay ako lamang ang naglakas loob na mag-ibang bansa. At alam ko na sa pag-alis ko, ilan sa kanila ay hinulaan ang aking magiging kapalaran. At hindi tulad ni Mama na buo ang paniniwala sa akin, pero mali yun. Dahil hindi naman nila nakita kung ano ang nakita ni Mama. Matapos ko ang unang 3 taon, umuwi ako ng Pinas at sinurpresa ko sina Mama. Hindi ko na inisip kung ano ang kanilang sasabihin. Maliban sa akin at kay Bunso, lahat ng kapatid ko may asawa na. At ang ilan sa kanila, kapisan nila Mama at mga walang sariling bahay. Kasama ng ilang pasalubong para sa aking mga pamangkin, nagabot ako ng 2 sobre kay Mama na naglalaman ng 300k. At pahiyaw na sinabi ang salitang, "Diyos ko pong mahabagin, ang laki nito, Andy." Tuwang-tuwa at marahil sa buong buhay ni Mama, noon lang siya nakahawak ng ganoon kalaking halaga ng pera. Hindi ko yun ginawa para ipagmayabang kung ano na ang aking narating. In fact, para sa akin ang mga panahon na iyon, nagsisimula pa lang ang aking karera. At para sa akin, kulang pa ang 300k para sa suportang ibinigay sa akin ni Mama. Maliit pa yun kumpara sa kinita ko in 3 years sa ibang bansa. Maganda kasi ang naging trabaho ko na walang kinalaman sa kurso na aking tinapusan, pero pinapagana pa rin ang kuryente. Tulad pa rin ng dati, hindi ako nanlibre. Ayokong magbago ang tingin nila sa akin. Mahirap na dahil maraming kayang gawin ng pera. Yung inabot ko kay Mama, bahala na siya doon. Taon na din ang lumipas mula nang imikan ako ni Papa, at marahil
tanggap na rin niyang ako ang pinaka-successful sa aming anim na magkakapatid. At alam ko maging si Papa, sa kabila ng aking mga ipinakita mula pagkabata, hindi iisiping aabutin ko ang meron ako ngayon. Dahil maging siya, naging hadlang para sa magandang kinabukasan na gusto ni Mama para sa aming magkakapatid. Pamilyado na rin ako at meron na kaming 2 supling ni Mrs., isang babae at isang lalaki. At habang ako ay tuloy pa rin ang pag-iibang bansa, si Mrs. naman ay merong business na balang araw ay pagsasamahan naming palaguin.